Napakadali ng yumaman. Ito ay the next trillion-dollar industry. Trillion na? Yes. Buying and selling of goods or services over the internet. Sa loob lang ng bahay. Opo, boss. Hindi na kinakailangan ng malaking gastos. Hindi mo na kailangang mag-put up ng traditional brick and mortar na mga tindahan. Sa loob lang ng bahay mo, pwede ka na magnegosyo. Wala yan sa produkto, kundi nasa paraan o diskarte ng pagbebenta. Napakaganda ng industriya ng e-commerce eh. Parcel na, naging bato pa. Wrong item ang na-receive. Late deliveries at marami pang problema sa online shopping. Paano natin masusolusyonan? Niresolve po natin yan sa pamamagitan ng... Iniisip kasi ng napakaraming bumibili sa online. Ang may kasalanan yung seller. Lumalawak na ang ganyan nga pong insidente. Hindi nila alam. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Marami ngayon ang bumibili sa mga marketplaces or e-commerce. Ang natatanggap nila kadalasan, wrong item. Ano nga ba ang solusyon at paano nga ba maitatama lahat ng mga orders natin? May inimbitahan tayo para masolusyonan at masagutan niyang mga katanungan na yan ang presidente ng Philex Solution Corporation na may 300 branches nationwide. Makakasama natin ngayon si Boss Sem Sanggoyo. Welcome, boss! Maraming salamat po, Boss RDR, sa muling pag-imbita po sa akin sa programa ninyo. Parcel na, naging bato pa. Wrong item ang na-receive. Late deliveries at marami pang problema sa online shopping. Paano natin masusolusyonan? Yan na nga ang karaniwan na problema na ngayon sa logistics. With PhilX, niresolve po natin yan sa pamamagitan ng tamang pag-hire at pag-employ ng mga credible na mga riders po natin. Iniisip kasi ng napakaraming consumer, yung mga bumibili sa online, ang may kasalanan yung seller. Tama po, no? At karamihan nga na natatanggap din namin ng mga reklamo previously from our receivers sa aming sarili ding e-commerce dahil nagbebenta rin po kami ng mga produkto online, ay iba na yung nare-receive nila, wrong item na. Ano po, hindi na yung kung anong pinadala namin, iba na pagdating po sa kanila. Marami dyan, ang akala ninyo ang seller ang scammer o bogus. Ang hindi ninyo alam, ang bogus pala yung rider. Lumalawak na ang ganyan nga pong insidente. Akala nga ay ang seller, ang bogus, hindi nila alam, inside job ang nangyari. Meron din naman talagang mga bogus seller. Tama po. Pero wag natin isentro ang sisi sa mga bogus seller. Dapat mag-imbestiga din po tayo doon sa logistic company na pinagpapadalhan natin ng produkto, especially kung ikaw ay nagbebenta online. Tama po, boss, kasi napakaganda ng industriya ng e-commerce eh. Pero kung hindi natin babaguhin kung ano ba talaga ang tamang kalakaran, yung ethical na way, kung paano dapat nagseserbisyo ang isang courier company o yung mga empleyado, mga rider na nasa loob noon para hindi masira ang napakagandang industriya ng e-commerce. Paano ko ba malalaman na tama yung binili ko sa marketplace at paano ko makakasiguro na yun yung makakarating sa akin? Napakasimple. Tingnan mo muna yung mga nag-comment or mga nag-feedback doon sa store kung saan ka bibili. Mas makapagtitiwala ka kung babasa ka muna doon ng mga comments, whether positive man yan o negative. Makikita mo dyan kung ano ba yung dapat na ine-expect mo na marireceive mo sa parcel na in-order mo o sa produktong in-order mo. Halimbawa, nakita nila in the past transactions, goods naman ang pagpapadala ng seller na ito. Paano naman natin na malalaman na rider na ang may kasalanan? Napakahirap po na sagutin ka agad yan. Dumadaan po talaga yan sa claims, sa investigation ng courier company. Maaring doon, malaman po yan kung sakali man na internal ang naging issue. Kamusta ang nagiging resolve doon ng mga courier services? Ibinabalik ba nila sa mga seller yun? Ang courier services talaga hindi nila pananagutan kung ano man yung transaction between shipper and buyer. Kung iba man ang na-receive, maaaring ang unang iniimbestigahan kasi po talaga dyan yung sa side ng shipper. Labas talaga sa usapin dyan ng mga courier company. Pero dahil nga po talamak na nagkakaroon na ng inside job, kailangan na nakikialam po talaga ang kumpanya ng logistic. Nagre-refund ba ang logistic company doon sa mga pagkakamali ng mga rider nila? Pagka po yan ay napatunayan na pagkakamali nga ng rider, ay kailangan ng courier company ay nananagot doon po sa damages na maaaring i-file whether ng shipper man or ng receiver. In your experience running the business with 300 branches nationwide, nangyari ba sa inyo to? Ano ang naging resolution niyo? Wala pang ni isang isolated case kaming na-experience na napalitan yung parcel ng dahil sa kagagawan ng atin pong rider. Ilan ang rider ninyo ngayon? Nasa 2,000 plus nationwide. 2,000 plus rider, ni isang case wala.
Paano nyo nagawa na ganun kaganda yung sistema ng negosyo? Naging mahigpit po kami sa pag-hire ng ating po mga rider. Dumadaan talaga sila sa checking, evaluation, KYC kung tawagin. Ano yung ibig sabihin ng KYC? KYC po or Know Your Customer, Know Your Clients. Kasi itong mga riders, atin kinoconsider din naman natin sila na atin po mga kliyente at customer. Ano po. Binabackground investigation po namin yan, yung mga rider, talaga pong alam nila na sa malit na halaga hindi nila dapat sirain yung kanilang pangalan. At pag nahuli ninyo, ano naman ang resolusyon na inyong napag-agrihan? May nasampulan din po kami, no? Hindi naman nagpalit nagtakbo nung parcel, ano po. Nagpa-file po kami ng mga legal cases pagdating dyan. Pinapaalam po namin yon sa karamihan para alam po nila na hindi talaga nila dapat gawin ang mga ganong klaseng hindi tamang gawain. Kawawa yung mga nag-i-e-com Nasa kanila lagi ang sisi tsaka bunto ng galit ng customer Nangyari sa akin yan May umorder ng libro sa online. Dahil yung courier services, pawardi-wardi ng galaw, nagkasira-sira yung libro. Nung na-receive ngayon nung receiver yung libro, galit na galit sa amin. Pinak namin ng maayos yan Ang tanong, paano ninyo ini-handle yan? Usually sa mga ganong klase ng cases, ano ang pinakamagandang solusyon? Ino-orient namin yung amin po mga shipper, ano ba dapat yung mga proper packaging na dapat nga nilang gawin. Pag yun naman ay nasunod nila at dumating po yun ng sira, basag, ay pinananagot po natin. Yun pong maaring mga dinaanan po nung chain po nung delivery natin. With 300 branches nationwide, up to the remote area ba nakakarating sa kanila ang mga parcel nila? Opo, as long as meron po kaming delivery partner or authorized sub-operator sa location na yan, makakarating po ang inyo pong mga parcels. Nabanggit mo yung authorized sub-operator. So, ibig sabihin, naghahanap ka ng operator sa mga lugar ngayon? Opo, dahil nga si PhilEx ay nasa 300 branch operators nationwide, so marami pa po kaming kailangan punan na mga area na hindi pa namin abot ang delivery coverage. Kaya po si PhilEx ay tumatanggap ng mga interesado na maging bahagi po ng aming operation. Saang area ang mga priority ng PhilEx ngayon? Karamihan sa Visayas at Mindanao, napakarami pa po dyan na kailangan naming hanapan ng mga magko-cover po na area. Sa Luzon naman, marami pa rin po, particularly sa northern part of Luzon and sa Bicol region. Sa lahat ng interesado, mga boss, po pwede kayong maging authorized sub-operator ng PhilEx solution. Pero pag-usapan muna natin, gaano ba kalaki ang growth ng e-commerce business dito sa Pilipinas? Base sa huling check ko, boss, from billion, ngayon ay trillion na Trillion na? Yes. Ang e-commerce? Opo, boss, kaya ito ay the next $1 trillion industry. Napakagandang magnegosyo ngayon sa loob lang ng bahay. Tama po, boss, na hindi mo na kailangang mag-put up ng traditional brick and mortar na mga tindahan. Sa loob lang ng bahay mo, pwede ka na magnegosyo. Isa sa mga advocacy ko rin na ikalat itong impormasyon na to na ang pagiging negosyante hindi na kinakailangan ng malaking gastos. Pwede kayo mag-umpisa through live selling, pwede kayo magbenta sa TikTok, o pwede kayo magtinda sa Facebook account ninyo ng mga iba't ibang items na pwede ninyong umpisahan. Ngayon, ang magiging kakampi nyo dyan ay yung PhilEx Corporation Solution. Dahil ang pinagmulan din po namin, bago pa man ma-put up si PhilEx, kami po ay nasa online selling business or e-commerce. Na up to now, into online selling pa rin po tayo. Kaya po, yung mga kapwa po namin na mga online seller, nauunawaan po namin yung kanila po mga sentimiento. Paano naman, Boss Sem, yung mga seller? Kasi ito yung isa sa mga concern din ng mga seller. Napakatagal mag-remit ng pera ng mga courier services. Anong solusyon nyo dun? Totoo po yun, Siyempre, yung mga parcel natin ngayon, once na na-deliver yan, doon pa lang nako-collect ng rider yung kanila pong mga cash on delivery amount. Nakapagtataka nga po sa iba pang mga courier company, kahit na-collect na nila, tumatagal pa rin yung cash sa kanila bago i-remit sa kanila mga shipper. With PhilEx, ay nagkaroon po kami ng commitment na once na na-mark as delivered po yan, today, in 3 to 5 banking days, deposited na po yan sa account nung shipper po natin. So, na-i-roll yun niya talaga yung kanyang puhunan. 3 to 5 business days lang. Yes po. Commonly, ilan days ang turnaround time niyan? Based on my experience po with other logistics courier company, nabot kami ng 2 weeks to 1 month po sa kanila. 2 weeks to 1 month? Paano na yung puhunan mo? Tulog. Ang puhunan mo, ang inventory mo, hindi ka makapag-repeat purchase. Kung may return to sender pa, tulog na puhunan mo, tulog pa rin yung item mo. Yes, boss. Pagka yung item mo ay nag-failed yung delivery, ibabalik yan sa'yo. RTS nga kung tawagin. Correct. Lalo na kung mataas yung RTS rate, dahil kung ano-anong dahilan lang ng mga rider, bukod sa natulog na yung puhunan mo, nalugi ka pa. Ma-deliver man yan o hindi, nagbayad ka ng shipping fee. Double blade ang tama mo. Tama, boss. Kailangan talaga imbestigahan ninyo yung magiging partner logistic ninyo kung magpapadala kayo at magbebenta kayo online. What's unique about PhilEx? Kung competitive
pricing ang pag-uusapan, kaya po natin tumapat sa nagbababa ang offer na presyo po ngayon ng logistics services. At the same time, nag-o-offer po kami sa mga online seller natin ng no RTS fee. No RTS fee? Pagka nag-failed yung delivery ng parcel, kung magkano yung bayad ng papunta, yung pabalik, sisingilin ka uli ng ganun uling charge. Kay Philex po, yung return, hindi na po kami naniningil dyan. Kasi sinisigurado namin na hindi naman talaga magre-return yan eh. Not unless bogus yung buyer. O kaya may valid reason kung bakit hindi ma-deliver sa kanya yung parcel. Nevertheless po, yung return, hindi po kami naniningil. Kasi kami po ay kumpiyansa na yung mga rider po natin kay Philex, ginagawa nila ng maayos yung kanila pong trabaho. Paano ka nag-handle ng empleyado at paano mo nadidisiplina na yung mga rider mo ay maayos? May sinusunod lang po kaming kung tawagin namin ay KPI nga or Key Performance Indicator. Kailangan ma-reach po ng mga rider yung mga standard lang na amin pong ipinatutupad para po magraduhan namin sila kung sila ba ay nakapasa sa antas po na hinahanap po sa kanila. Sa paparaming online seller ngayon, isa si Philex sa magsosupport at magsosustain dyan sa mga online seller. Yan po ang amin pong mission and vision sa pag-grow ng e-commerce dito sa Philippines. Basta wais na online seller, Philex ang kapartner. Bilang nagbebenta online, magkano ang po pwede nilang kitain? Sa mga into e-commerce, maghanap po kayo ng supplier na makakakuha kayo ng magandang quality sa mababang presyo at pwede nyo mark-upan ng patas din laban sa merkado. Halimbawa, makakuha ka ng puhunan halagang 100 piso, tapos sa retail, pwede mong ibenta ng 250 pesos. So, pwede kang kumita ng 150 sa isang item. Ganun ang kitaan. Opo, kung makabenta ka ng 10, edi may 1.5 ka. Oo nga, no? Kung marunong ka pa mag-upsell, maaaring ma-times 2 or times 3 pa yan. Araw-araw, no? Maganda may kita ka, no? Araw-araw, ang daming bumibili. Ang e-commerce po ay tindahan sa internet. Tama po, boss. Diba? Anything na item, i-post ninyo sa social media. Lalo na ngayon sa Facebook, meron niya marketplace. May guide po doon kung magkano yung presyong pwede niyong ilagay, magkano siya gusto ibenta. Yun na yun. E-commerce ka na rin nun na maituturing. Yes, boss. Yun yung pinaka-basic para masimulan mo itong tinatawag na e-commerce. Next level naman, kung ikaw ay matututong magbenta sa Shopee at Lazada, e-commerce ka na rin maituturing yan. Meron din tayong tinatawag na mga sistema ng e-commerce wherein pupunta naman doon sa inyong mga website or doon sa inyong mga e-commerce store. Yun na yung pinaka-advanced na. Anong item ang pinakamabili ngayon sa online? Yun yung mga pampa. Mahilig tayo kasi mga Filipino sa Pampa. instant. Pampa puti, pampa payat, pampa laki, pampa haba, pampa tangkad. Lahat ng pampa, ayan po yung mga pinakamabibenta sa online. So lahat ho ng pampa, yun na ho ang pinakamagandang ipampa. Pampa negosyo mo para maging matagumpay ka sa e-commerce. At pampa, Pampayaman mo para makuha mo ang financial freedom. ito, turuan natin sila ng product sourcing para makapagbenta kayo online. Maging customer kayo ni Philex. Maghanap ho kayo sa internet ng mga items na for sales. O pwede ho kayo magpunta sa Alibaba. Huwag ho kayong matatakot. Marami hong legit dyan. Kasi yung iba, natatakot magbukas ng Alibaba. Baka daw ma-phishing sila or baka ma-hack yung Facebook nila. Hindi ho. Gawa ho kayo ng account sa Alibaba. Try to communicate with them. Ngayon, kung hindi ninyo kayang English edi maghanap ho kayo ng pwede makapag-communicate ng English doon sa seller. O pwede kayo mag-sample ng small item lang. Bumili kayo. Pag nakarating sa inyo yung produkto, i-post ninyo sa Facebook Marketplace kung hindi pa kayo marunong gumawa ng website. And from there, you are already an entrepreneur. Or di naman kaya kung nandito ka naman sa Luzon area, ang pinakamagandang access talaga Divisoria. Diyan din po kami nagsimula sa e-commerce, sa Divisoria. Maraming mga into e-commerce na matagumpay na sila ngayon. Na diyan po sila nagsimula mag-outsource sa mga produkto sa Divisoria. Oo, marami niyan. Pero we make sure that we look for quality products. Kapag ka ang produkto naman natin ay pangit, wala na tayong returning customer. May mga suki-suki pa rin ba ang mga buyer sa online? Meron pa rin po, lalo na pagka talagang epektibo yung produkto mo, talagang may repeat purchase po yan. Kaya napakahalaga sa e-commerce, kung gusto mo maging sustainable, kailangan nga maganda ang quality ng product mo para may repeat purchase kasi yun talaga yung passive lifetime income mo dyan Dahil sa dami ng mga produkto po ngayon na nag-a-arise, talagang marami po na hindi mo na rin masabi. Yung maaaring tumatangkilik sa isang produkto ay hindi mo makukuha, kaya mo rin makuha yan. Sa panahon natin ngayon, napakadali ng yumaman. Ang problema na lang, ikaw. Ano ang oportunidad na nag-aantay sa ating mga viewers? Una, sa mga online sellers or aspiring online sellers. Ang Philex po ay bukod sa courier services, kami po yung nagbibigay ng mga added services. Pwede namin kayong turuan. Makapag-share kami sa inyo ng ideas mula sa amin na nasa e-commerce business din kung paano po kami nagsimula hanggang sa
kami po ay naging matagumpay dito. At para naman po sa mga interesado na maging bahagi ng PhilX, na maging delivery partner po natin dyan, mag-message po kayo sa amin sa aming official Facebook page, PhilX Solutions Corporation. Pwede nyo rin pong hanapin ang aking personal Facebook account. I-type nyo lang po ang aking pangalan, Sem Sangoyo, or pwede po kayong mag-text, tumawag sa akin 0905-976-8998 sa Viber, Telegram at WhatsApp. Ayan din po ang number na akin pong gamit. Ayun, maraming salamat. And muli, iniimbitahan ko kayo na maging authorized delivery partner ng PhilX Solutions Corporation. Available po ito sa buong Pilipinas, sa lahat ng interesado sa courier business. Kontakin nyo na po si Boss Sem Sangoyo. Nagpapasalamat at bumabati po ako nang una na sa lahat po ng tumatangkilik kay PhilX. Sa amin pong mga partners nationwide, mga authorized sub-operator, salamat po sa patuloy na suporta na ibinibigay po ninyo sa PhilX. At higit po sa lahat, sa atin pong Panginoon, maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tumangkilik, sumubaybay at nanood ng RDR Collabs. At syempre, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na episode ng RDR Collabs. God bless inyo lahat.